Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nakuhanan ng video ng isang botante sa Abra ang pagmamaniobra ng ilang poll watchers hinggil sa pag-shade ng balota ng mga senior citizen. Mariing ipinagbabawal ang naturang aksyon at pawang mga kamag-anak lamang ng naturang botante ang maaaring gumawa nito para sa kanila. Bukod pa rito ay makikitang hindi rin nagamit ang mga ballot secrecy folder na siyang poprotekta sa confidentiality ng boto. Samantala, umani ng samut-saring negatibong reaksyon ang naturang video online at ipinapanawagan sa poll body naging sa otoridad ang naturang paglabag na ito. Bunsod ng mga nagtataas ang presyo ng bilihin, bayarin at serbisyo, isa sa mga prioridad na isulong ay ang pagkakaroon ng abot-kayang presyo ng kuryente na siya rin umanong makakapag-stabilize ng food security sa bansa. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Mababang presyo ng kuryente ang isa sa mga nakikitang solusyon sa problema sa food security sa bansa. Ito ang naging pahayag ni former Agriculture Secretary at murang kuryente Congressional Candidate Attorney Arthur Yap nitong Sabado sa isang media forum sa Quezon City. We can solve that. If we can solve power and make it affordable, reliable, and cheap, then you will also solve food security. Because right now, we are a country that consumes about 45 to 48,000 metric tons of rice a day. Dahil sa malaking bilang na ito, kanyang ipinaliwanag na 15% sa post-harvest ay nasasayang dahil hindi naiimbak ng maayos sa mga circulating dryers. Kaya if you really want this country to be secure in food, you can do so without planting a single new hectare for rice. Umpisahan mo yung hina-harvest na natin. Yung hina-harvest na natin, dahil doon po, 15% ang losses doon. Bukod pa rito, ang Pilipinas din ang ikalawang may pinakamataas na power rate sa buong Asya. Kaya't kanilang isinusulong ngayon ang pagpapababa ng kuryente para sa kapakanan ng mga consumer, gayon din ang mga negosyante. Kanya ring binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa nation building dahil sa hindi naman anya nakatutulong ang mga bangayan sa politika sa pagsolusyon sa mga problema ng bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sumatotal ay nasa 12 lugar na sa probinsya ng Batangas ang kabilang nasa listahan ng Election Areas of Concern dahil sa tumitinding bangayan sa politika. Nakatala po sa inyong mga TV screens ang 12 bayan na nasa ilalim ng yellow areas. Ibig sabihin, may presensya ng insidente kaugnay sa halalan, matinding tunggalian sa politika, posibilidad ng private armed groups o dating nasa ilalim ng COMELEC control. Nitong araw ng halalan, nagmistulang human barricade ang mga kapulisan sa pagsalubong sa mga magkalabang kandidatong boboto. Ilan sa mga beryang kinaharap ng mga botante sa Batangas ang mahabang pila. Pahirap ang paghahanap ng pangalan sa listahan bagamat may nakasama na itong litrato at kulang o halos walang nakatalagang security personnel sa voting precincts. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, aberya sa halalan, talamak sa kabila ng mga paghahanda ng COMELEC. Power interruption naranasan sa unang ilang oras ng botohan sa ilang bahagi ng bansa. Ilang mga poll watchers sa Abra nagmaniobra sa pag-shade ng balota ng mga senior citizen. Boto ng mga local absentee sinimulan ng bilangin sa Intramuros. DOH at LGU Health Department nagbigay ng emergency assistance, first aid sa mga voting center. At mga pasaway na lumabag sa liquor ban, higit 150 na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.